Nais kong i-present at introduce sa inyo itong new planetary system na gawa natin, na tinatawag natin na the Earth System, kasi Earth yung center of the universe natin. So ito po yung arrangement natin, guys, and formation of the planets and some other objects. Nakaposisyon sa east yung sun natin, yung moon, at meron din tayong Mercury at Venus. So, lahat ng ito, guys, ito yung pinapaniwalaan natin na tama po talaga ng sanlibutan natin. Ang Earth is having the four objects na nag-rotate and revolve around the Earth. Itong Sun, Moon, Mercury, and Venus. Ito lang po sa ating no planetary system. Ito lang po, there are 5 objects na involved sa ating planetary system, guys. Wala na yung iba pang mga planeta dahil imaginary lang yun. Parang fiction lang yun na gawa-gawa lang na istorya. Itong atin is realistic and factual talaga, na ito po ang totoo na nag-exist, at ito po yung tama na ideya, guys. Kasi sa totoo lang, yung ibang mga object na nakikita natin sa space, kinoconsider natin sila na lahat ay stars, maliban lang dito sa Sun, Moon, Mercury, and Venus. So ito lang po sa ating no planetary system. Wala na pong ibang object na umiikot sa ating sanlibutan sa Earth. So yung solar system, hindi po tayo naniniwala dahil hindi po yun realistic. Yung ideya at prinsipyo is not factual. So hindi po talaga operational ang mga prinsipyo na nakalapat doon sa solar system. So itong in-introduce natin, lahat ng sitwasyon na nangyayari na makikita natin sa sanlibutan, like for instance, yung midnight sun sa Norway at saka sa Denmark, yung 6 months na puro araw at gabi sa Canada and Alaska, doon parte sa Greenland na they are experiencing mahabang panahon ng tag-araw at ganun din sa gabi. So ito po sa ganitong formation, sa ganitong arrangement, ito po lahat ang makikita natin na ito po pinapaliwalaan natin na tama. Kasi ito po ay sinubukan natin sa pamamagitan ng experiment. So gumawa tayo ng experiment, mataas-taas din na panahon na pinag-aralan natin ito base sa ating obserbasyon sa pangyayari na nangyayari sa sanlibutan natin. So iba kasi noon ang sitwasyon kumpara sa ngayon. Ang mga tao noon, yung mga scientists natin, yung mga geologists, yung mga meteorologists, hirap po sila mag-gather ng mga data, ng mga impormasyon kumpara sa ating kapanahunan ngayon. Kung titignan natin na kung ikaw ay magta-travel noon, aabot ng taon o buwan bago ka makarating sa isang bansa. Hindi po katulad ngayon na in just an hour, in just 3 hours, 4 hours, or pinakamahaba na yung 24 hours, makakarating ka na sa Amerika. So, yun po yung katotohanan. Kaya, itong ating discovery, itong ating ideya, based sa ating pag-aaral, obserbasyon, and experiment, ito po ang totoo po na planetary system na very applicable, factual, or realistic, and talagang nangyayari po siya. Ito po, magpapatunay tayo na kung mag-observe tayo, ito po ay talagang applicable siya. So, hindi po talaga ako naniwala doon sa idea about the solar system kasi napaka-complicated ang mga ideya na yan, ang theory na yan. So,
dahil sa um, mga pangyayari na hindi tayo satisfied sa theory ng solar system, gumawa tayo ng sariling pag-aaral. At ito na po yung maipresent natin na bagong planetary system na tinatawag natin ng the Earth system. Ibig sabihin, Earth is the center of the universe.